Iba-iba lang po ang kapal ng dungis. Yung iba, yung dungis medyo manipis. Yung iba naman po, hindi na nga po pwedeng tawaging dungis. Naliligo na sila mga kababayan. Balot yung katawan ng dungis para ng mga taong grasa. Kon sa dumi, mga kababayan, para ng mga taong grasa. Pero ang tawag natin sa kanila, honorable. O, di ba? Only in the Philippines. Kung sa ibang bansa, mga ganitong uri ng mga politiko po, nagbigti na po sa kahihiyan. Kaya lang dito, wala na po yung salitang kahihiyan. Lahat na haros mga walang iya. You see? Ganon katindi ang politika dito mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon, ibigay ko sa inyo yung latest palang balita. Before that pala, yung pag-ugas kamay ni Joel Villanueva, pakinggan po ninyo. Saka, may biglang lumitaw na video to counter itong pag-hugas kamay ni Joel Villanueva. Sinampal siya ngayon ng resibo. Po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin itong mga additional senators po na ang sabi tumanggap ng pera mula sa mga contractors. Ang sabi dito sa latest na balita, hindi lang daw po si Chis Escudero at saka si Joel Villanueva ang tumanggap ng campaign fund mula sa mga contractors nung eleksyon. May mga bagong senador na lumabas sa investigasyon mga kababayan ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayan hindi lang si Chis Escudero, ilan pang senatorial candidate tumanggap din sa mga kontratista. Nabasa na po ng baho. Ngayong ginagawa pong investigasyon ng Senado. Asa pa kayo? Di ba? Asa pa kayo na magkakaroon ng fair o honest to goodness investigation yung Senado? Yung mismong Senate President mga kababayan, umami na 30 million. Tapos yung isang nagpunsyo Pilato, si Joel Villanueva, 20 million. Inamin na nila. May iba pa palang mga senador. Alamin natin. Yan yung report ng Abante Tonight. Yeah, sabi dito, hindi lang umano si Senate President Chis Escudero ang tumanggap ng donasyon mula sa kontratista ng gobyerno para sa eleksyon. Sa ulat ni Dexter Canibe sa agenda ng Billionaire News Channel, lumabas niya sa pagsisiyasat ng Philippine Center for Investigative Journalism na tumanggap din umano si Senator Joel Villanueva ng 20 million pesos na donasyon para sa 2022 elections mula sa New San Jose Builders Incorporated. Ang naturang kontratista umano ang nakakuha ng mahigit sa 2 bilyong kontrata para sa pagpapatayo ng 19-story office ng National Housing Authority noong 2021. Ngayon, sa hiwalay na report ng PCIJ na pagsilip naman sa 2013 elections, tumanggap din umano ng donasyon si Escudero ng 10 million pesos mula sa New San Jose Builders at isa pang 10 million pesos mula naman sa Tokwing Construction. Matagal na yan. Malamang pag binusisi lahat mga kababayan, itong mga senador na to na dating congressman, simula pa lang ng kanilang pagpasok sa politika, may mga contractors ng donor. O diba? Sisingaw at sisingaw yan, sigurado. Gayon din umano si Senators Bam Aquino, Nancy Binay at JB Ejercito na tumanggap ng magkakaibang halaga mula sa ilang kontratista ng Department of Public Works and Highways. So nadagdagan na po, mga kababayan. Si Bam Aquino, si Nancy Binay na dating senador, ngayon mayor ng Makati, at yung incumbent senator na si JB Ejercito. Diba? Mga kababayan, kaya sabi ko sa inyo, itong mga nag-iimbestiga, at totoo lang itong mga politiko, wala man dyan po walang dungis.
Iba-iba lang po ang kapal ng dungis. Yung iba, yung dungis medyo manipis. Yung iba naman po, hindi na nga po pwedeng tawaging dungis. Naliligo na sila mga kababayan. Balot yung katawan ng dungis para ng mga taong grasa. Kon sa dumi, mga kababayan, para ng mga taong grasa. Pero ang tawag natin sa kanila, honorable. O, di ba? Only in the Philippines. Kung sa ibang bansa, mga ganitong uri ng mga politiko po, nagbigti na po sa kahihiyan. Kaya lang dito, wala na po yung salitang kahihiyan. Lahat na haros mga walang iya. You see, ganon katindi ang politika dito mga kababayan sa Pilipinas. Ngayon, ibigay ko sa inyo yung latest palang balita. Before that pala, yung paghugas kamay ni Joel Villanueva, pakinggan po ninyo. Saka, may biglang lumitaw na video to counter itong paghugas kamay ni Joel Villanueva. Sinampal siya ngayon ng resibo. Ayan resibo ng kasinungalingan ng senador. Sa report ng Billionaire News, si Engineer Alcantara kinulit umano ni Villanueva para sa budget ng proyekto. Di ba sabi po ni Senador Villanueva, never daw siya na humingi ng pabor sa DPWH. Doon sa hearing po ng Senado, Blue Ribbon Committee hearing, nagmalinis itong si Senador Joel Villanueva na never daw siya na humingi. Tingnan na nga natin kung totoo. Ng kahit na o kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. Sabi ni bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan at ng bagong Pagoda View Deck. Booking mga kababayan. Si Joel Villanueva. Nothing concealed which shall not be revealed, sabi sa Bible. Ang ilig-ilig ni Senator Villanueva, mga kababayan, mag-quote ng Bible. Kasi yung tatay niya, pastor ng GIL. At siya siguro pastor din. Ang ilig-ilig niya na mag-quote ng mga bersikulo. Nakaligtaan niya yung sabi sa Bible na nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Ayan there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden which shall not be made known. Sabi sa Luke 12 verse 2. Yun ang nakaligtaan mga kababayan ni Poncio Pilato, Senador Joel Villanueva. Ulitin natin yung kanyang sinabi doon sa hearing ng Senado. O kahit isang flood control project, contractor, etc. in my public service career, meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to... Wala lang na-recall siya. O baka wala kay Bunuan. Pero sa district engineer, mayroon. Bilang district engineer. Yan ang throwback video ng talumpati ni Nooy DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa inaugurasyon ng pagsasaayos ng Bambang Bridge sa Bocaue, Bulacan. Report ng Billionaire News. Pagoda View Deck. Dito, ikinuwento ni Engineer Alcantara ang pangungulit sa kanya ni Senador Joel Villanueva para sa kakailanganing budget upang maayos ang tulay at maitayo ang view deck sa tabi nito. Pag po kinakausap ang Sen, Villanueva, kami kulang natin dyan kasi talaga po kinukulit siya. Anyway, ito na po tayo ngayon. Si Joel Villanueva. Isang matatag na proyekto na inilaan ang ating puting senador at ang kanyang pamilya. Sa report ng Diba? Sumabog sa pagmumuka niya mismo.
Yan kasi masyado nagpalata. Basta't ganun po ang mga statement. Ang ibig sabihin yan, mga kababayan, parang yung manok na nangitlog. Ang manok pag nangitlog, putak ng putak. O, diba? Dumipinsa siya agad. Wala man nagtatanong sa kanya kung may kinalaman siya. Pumutak. Ayun, biglang lumitaw yung report ng Bilyonaryo News. Sumabog sa kanyang pagmumuka. O ngayon, sa latest na balita, mga kababayan, sinibak na sa pwesto si Engineer Gerald Pacanan bilang Regional Director ng DPWH Mimaropa sa harap ng ginagawang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa Oriental Mindoro. Dinilitan siya ni Engineer Edita Barbaran bilang OIC Regional Director ng DPWH Mimaropa. Yan yung mga palpak na flood control projects, mga kababayan, sa Oriental Mindoro na in-expose ng gobernador. Pero si DPWH Secretary Bunoan po, ayaw pa na mag-resign. Di ba na may mga panawagan na para sa kanya na mag-resign na? Kasi sabi nga ni Ping Lacson, pinamumugaran ng DPWH na mga criminal syndicate. Sindikato na po ang DPWH. O ito yung mensahe ni Secretary Bunoan. Pakinggan po ninyo. Tanggapin ang nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at distrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Meron nga nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema. Pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga babayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sabi ni Secretary Bunoan, yung panawagan niya daw, magtulong-tulong tayo. Problema ito, nakagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, hinihingi ko po ang inyong tulong na matukoy ang mga taong sangkot sa mga katiwalian sa mga paggawaing bayan. Angad po nating lahat ang kalutasan ng problema ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay ng mga tao sa DPWH. So, totoo naman po ang sinasabi niya, no? Hindi man lahat sa DPWH po sangkot sa anomalya. Ang karamihan dyan, yung mga official man lang po, regional director, assistant regional director, district engineers. May mga kasabwat din, siyempre, na nabibigyan-bigyan ng konti na mga empleyado ng DPWH. Pero ang karamihan dyan, yung mga key positions po, ang talagang involved sa pandaraya po sa mga projects, lalo na mga district engineers po. Ang rason din kung bakit na-involve sila sa mga anomalya, kasi mga tao sila na mga politiko. Yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. Ngayon, hindi pa sinisibak ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Bunoan. At ang ibig sabihin nito, wala man nakikita or wala pang nakikita siguro yung ating Pangulong Bongbong
na rason para sibakin. May tiwala pa yung ating Pangulo kay Secretary Bunoan. So hayaan muna natin po kasi ang promise mga kababayan ni Secretary Bunoan, lilinisin niya daw ang DPWH. At ayaw niyang talikuran ang ganyang responsibility bilang isang sekretary. So, hayaan muna natin mga kababayan kasi wala man pong direktang involvement. Kundi siguro, masasabi natin, command responsibility, di ba? Pero nag-promise siya na lilinisin. Tingnan natin muna kung magagawa niya mga kababayan na linisin o baka kasama siya sa dapat na linisin. Di ba po? So bigyan niya natin ang pagkakataon muna na patunayan niya yung kanyang mga sinabi. Ito yung mga reactions mga kababayan kay Joy Villanueva. Huwag magtiwala sa mga taong feeling righteous. Dami nila. Sabi ni Joel Albano, obviously defensive, very amateur. Sabi ni Paulo Marco, kaya pala ayaw ng impeachment. Isa din pala miyembro ng bloodbath. Tama ang mahal na Pangulo. Maya naman kayo. Pero meron pa ba? Sabi ni Blossom, hindi ikaw ang magtatanong niyan. Ginagawa mong bobo, tinatanong mo. Hintayin mong expose ni Senator Ping Lacson. Mas lalo kang nagpapahalata kasi hindi rin bobo mga mamamayang Pilipino, lalo na mga taga Bulacan. Sabi ni Joey Mazadaw Lanas, kasuhan na yan, may solidong ebidensya naman laban sa kanya. Sabi ni Arnel, tumahimik ka na lang kaya sira na ang reputasyon mo sa taong bayan. Sabi ni Aligaga, sinungaling. Sabi ni Gilbert Sabio, sana nga pagbayaran niya, pananabot tayo sa Senado. Sabi ni Arvin, ba't si Bunoan tinatanong niya? Malamang wala. Wala kay Secretary wala siyang pabor na hiningi kay Secretary Bunoan. Pero kay Engineer Alcantara mayroon. Galing mismo sa kanyang bibig. O di ba po? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and other affected areas. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am a worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Endorsed by cancer survivor actress Maritoni Fernandez. So, imbitado ang lahat para sa 8th anniversary ng I Am Worldwide Corporation. Yan po yung Intex guests. Pati po si G. Changwook at Bini. Yan Yung gusto po na mag-order nito at magnegosyo, contact nyo na lang po yung aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang po kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet. Naka-base po siya sa Amerika.